Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ito pa rin ng Pinoy Online Eskwela at ang video na to ay parte ng ating Basic Adobe After Effects tutorial. Okay? So, para sa lesson ngayong araw ay magke-create tayo ng isang simpleng animation, isang basic animation gamit yung preset or effects and preset dito kay Adobe After Effects. Okay, napakasimple lang nito guys. Inuunti-unti lang natin yung mga tools at yung ilang mga gamit dito sa software na to. Okay, so sisilipin lang natin kung paano ginagamit yung effects dito kay After Effects. Okay, so simulan na natin. So, bago tayo magsimula, create muna tayo ng new composition. Hit nyo lang yung new composition dyan sa gitna or po pwede dito under ng project panel, hit mo lang yung icon na create a new composition. Or sa taas, new composition, click mo lang. Shortcut, Control, N. So, try natin yung shortcut gamitin. So, keyboard shortcut, control, hold mo yung control, then hit mo yung N. Lalabas yung composition setting, then lagyan mo na ngayon ng pangalan. For example, yung sa akin ay V space effects. Para sa preset, make it HDV HDTV 720x25. Click mo na lang yan. So, yung preset natin, nakaset yung width ng 1280 by 720p. Then, para sa frame rate, make it 25 frames per second. Okay? Resolution, full. Then, para sa duration, type nyo na lang 500 para sa 5 seconds. Okay? Background color, click mo lang, pili ka ng kulay ng background color na gusto mo para dyan sa composition na ginagawa mo. Hit mo lang yung OK pag nakapili ka na. Hit mo lang yung OK para mag-apply. Now, so kung mapapansin yung ating composition masyadong naka-zoom, hold ka lang ng Alt, then scroll sa iyong mouse. Hold Alt, scroll, scroll, scroll. Okay? Zoom in, zoom out. O pwede rin na Control plus, Control minus. Ganun lang po tayo nagzo-zoom. Okay? Control plus, Control minus. Space bar. Hold ka lang ng space bar para maging hand yung iyong cursor. Space bar, hand. Okay? So, zoom out ko lang or control 0 ko lang. Sorry. Zoom out ko lang. Ayan. Now, subukan natin gumawa ng effects. Okay? So, para ma-apply yung effects, kailangan muna natin ng paglalagyan ng effects. So, create tayo ng simpleng text. Okay? Simpleng text. Click ko lang. Then, type ko lang. Siguro okay lang kung i-type ninyo is yung pangalan ninyo. So, yung sa akin ay type V. Okay. Dot. Effects. Okay. So, po pwede na po yan. Now, para mag-apply or mawala sa editing mode, nasa editing mode kasi tayo. Kung mapapansin, meron tayong linya doon sa dulo nung text. So, kung mapapansin kasi, dito sa mga tools natin na nasa taas, meron po yung mga shortcut. Selection tool, ang shortcut niya is letter V, victory, hand, H, okay? So, kapag kasi nag-hand tayo, for example lang, nag-hold tayo ng H or nag-click tayo ng H, hindi siya pupunta dun sa tools na yon. Pag nag-hold tayo ng H, mag-a-apply lang or
dudugtong yan dun sa text na ginagawa mo kanina. So, para i-enter itong text na to or ma-release siya sa editing mode, Control-Enter po yung shortcut natin. Control, hold Control, tapos Enter, ayun na po siya. Okay, madali lang po yun. Now, hit natin yung Selection Tool, keyboard shortcut, letter V. So, hit ko na lang sa keyboard ko yung V. Ayun po siya. Pupunta po siya sa Selection Tool. Okay, so nakita naman na nung hinit ko yung V, pumunta siya sa Selection Tool. Now, lalabas yung Transform box. Ito. Gamit sa Selection Tool, hahawakan ko yung kanto niya. Siguro zoom ko lang para makita ninyo yung bawat point ng ating transform. Hawakan ko lang yung gitna. Ayan. So, kung mapapansin na de-deform yung ating text, mag-hold ako ng shift, nakapress yung aking left click dun sa kanto. Hold shift, then resize. Laging unang bibitawan yung sa mouse na naka-hold bago yung naka-hold sa keyboard. So, nagkaroon ng warning yun sa akin. Refresh, disable, okay. Release caps lock para makita daw natin. O, sige. O, inalis ko lang yung caps lock mo sa akin. May mga pagkakataon na nag-e-error ng ganon. Okay? So, hindi naman siya talaga error. Hindi lang siguro nagre-render ng maayos. Now, meron na tayong text. Now, try naman natin ngayong applyan ng effects. Okay? So guys, hindi natin ito ilalahat, no? Hindi natin ilalahat yung effects. Titignan lang natin kung ano yung gamit niya at kung paano siya gamitin. Punta lang tayo sa effects and preset. Meron diyaang search bar. Okay, meron diyaang search bar. Meron din dito mga preset na available. Arrow down mo lang para makita mo yung mga available preset na po pwede mo pong magamit. Okay? So, sa ibang mga video natin, gagamitin natin yung mga effects na ito. Okay? So, po pwede ka namang mag-search ng sample is star. Ayan. Star. Search mo lang yung star. Then, guys, siguro dito na lang muna tayo sa simulation. Click mo lang yung simulation. Ayan, simulation. Then, arrow down mo lang. Click yung arrow down. Then, magigiyang arrow right. Click mo lang ulit para ma-expand yung laman lahat ng simulation preset natin. Nandiyan po yan. Okay? So, ulitin ko lang. Nag-search lang ako ng star. Lalabas kasi yung starburst. Nakita naman yon. Nag-hit lang ako ng arrow down, naging arrow right. Hit ko ulit para ma-expand yung lahat ng preset na po pwede or available under ng simulation folder natin. Okay? So, yan po yan. Now, guys, testingin natin ngayon yung starburst. Click natin yan. O nga pala, may mga pagkakataon or may mga effects at preset dito sa After Effects na hindi gagana sa inyo. Maraming po pwedeng dahilan kung bakit ayaw gumana. Po pwede na mababa yung specs ng computer mo. Nahihirapan mag-render. Okay? Hindi na-install ng maayos yung ating software. Diba? So, kadalasan naman yung specs, yung speeds ng ating computer nakaka-epekto dito sa ating software natin na to, no? So, kung medyo okay naman yung specs ng computer mo, mabilis mag-render, wala namang kaso yung mga gagawin natin, no? Hindi naman maapektuhan yan. Now, para i-apply CC Starburst, click mo lang or hawakan mo lang, tapos idadrag mo lang siya doon sa loob ng text. Okay? So, nandito yung project panels natin. Ito. So, subukan natin. Click yung CC Starburst and then
lagay ko lang siya dun sa loob ng ating text. So, kung mapapansin, under ng project natin, project panel, magkakaroon ng effect controls. Okay? So, yan yung ating nag-apply na agad yung effects. Under dito sa effect and control, starburst yung pangalan ng ating effects. Meron diyang scatter. O pwede mo pong babaan para makita mo yung ginagawa mong text or yung itsura ng text kapag naka-0. Diba? Bago siya sumabog. Kanya na itsura ng text. Guys, kung mapapansin din, bawat preset dito, bawat action dito merong stopwatch. For example, sa scatter. Okay? Nandiyan yung reset kung gusto mong ibalik sa umpisa. Na-reset ko, ginawa kong 100 ulit. Or, pwede mo namang manually edit. 0, enter ko lang, babalik yan dun sa pinaka-umpisa. O pwede ka ring mag-set ng speed. Ito yung speed, yung bilis nung pagkalat. Diba? So, nakaset yan ng 1 kanina. Set ko lang ulit. Subukan natin i-apply dito sa ating timeline. Testingin natin, guys. Yung basic sa paglalagay ng keyframe, nakuha na natin nung first video. Okay, so subukan lang natin ulit. Siguro under ng second natin, click ko lang yung 1. So kung mapapansin, nandito naman yung timer natin. Meron din tayo dito. Di po ba? So 1 sec. Siguro pasabugin ko siya. Ayan, ikalat ko lang. Guys, kinalat ko lang siya. Kinalat ko lang. Now, gawin natin 100 siguro. Ayan. Oops, masyadong maliit. 100. 10 lang pala yung nailagay natin. 100. Click ko yung ating stopwatch para makapag-add ng keyframe. Ayan. So guys, meron na yan. Ayun o, yung keyframe niya. Diba? So yan po siya. Okay. So, nandun yung keyframe natin. Sabihin na natin dun sa first o pinaka-umpisa, gusto natin 0 yung scatter. Hindi pa kumakalat. Enter ko lang. So, nag-type lang ako ng 0. Enter ko lang. Ganyan ang itsura. Kapag play ko yan, using spacebar, play, ganun ang itsura niyan. Di po ba? Ayan. O pwede rin guys na i-move ko yung ating keyframe. Sinelect ko lang. Effects, under ng effects, pwede kong expand pa yan. Pwede natin i-expand. Ayan o. Yung same option or controls na nandito sa ating project panel, nandito rin yan sa layers natin. Okay? So, in-expand ko lang. Ito yung layers natin. Hit ko lang yung arrow down. Under ng effects, nung una kasi, text and transform lang yung nandyan. Dahil nag-add na tayo ng effects, may madadagdag din dyang option na effects. So, hit ko lang yung effects, arrow down. So, kung ano yung option or yung controls na nandito sa taas, ganun din po yung controls na nandito sa layer natin. So, nandyan si scatter, 0 para sa first frame. Then, para sa second frame natin, which is nandoon sa stop na 1 sec, naka 100 naman yung kanyang amount. Diba? So, yan po siya. O pwede ko bang i-adjust parehas? Sabay? Yes po, pwede po. Click. Or hold ko lang yung control para parehas sila. Tama ba? Wait lang. Ayan. Hold shift para parehas sila. Hold shift, click, and then click. O pwede kong i-adjust
parehas at sabay yung keyframe na yan. Enter ko lang. Size. So, meron din yung size na option. Pwede rin natin baguhin. Okay, pwede natin baguhin. Gusto nyong lakihan yung mga bilog dito sa ating text, pwede po yan. Diba? Enter ko lang para mag-apply. Okay? So, yun po siya. Grid spacing. Pwede mo siyang i-adjust. Lalaki yung bilog, yun nga lang. Baka hindi mo na mabasa yung text. So, pwede mo rin siyang magamit. Tansyahin mo nga lang. Diba? Tansyahin mo lang siya. So, balik ko lang siya ng 4. 4 siya kanina. Face. Ayan, naka-face siya. So, pwede naman nating iselect siguro ng 0 parehas. Para dito sa area na to, naka-0 siya. Ayan. Check. Then, gusto natin bumalik sa dati pagdating ng 2 sec. Reset ko lang. Reset ko siya. Click ko yung 0. Pwede naman. Okay na ba yan? 0 na lang? O, sige, pwede na yan. Enter. Then, babalik sa dati. Ganun lang. Now, subukan naman natin yung ibang effects. Delete ko lang, guys, yung keyframe. Pwede rin nating i-delete yung ating effects dito. Right-click ka lang, then remove all. Inactive ko siya, then hit delete sa keyboard. Mawawala naman yan. Delete. Ayan. Subukan naman natin yung ball action. Click ko siya. Halos parehas lang naman din. Ball action. Scatter. Pwede mong i-adjust yung bola natin. Ayan, no? Yung scatter, yung sabog. So, 0 ko lang, balik ko lang. Pwede rin natin i-adjust, guys, yung ating rotation. Kung gusto mong i-rotate, flip, pwede rin po yan. Yung ating twist, angle, ayan. Meron din siyang option, guys. So, try natin gamitin yung mga stopwatch. Okay? So, siguro dito tayo magsimula sa 1 sec. Ayan, sa 1 sec. Click ko lang. Nandito yung time natin, 1 sec. Pasabugin ko na siya, 100. Set ko na. Ayan, 100. Or pwede naman na mas mataas pa doon. Pwede naman. Then, hit ko lang yung stopwatch nung scatter. Click. So, malalagyan na po yan. Ayun o, meron na siya. Tama? Now, guys, balik ko lang sa pinaka-una. Okay? Sa 0, balik ko lang. Then, scatter, hit ko lang yung 0, yung amount. Ayan siya. Diba? Enter ko lang para mag-play. Ganun po ang itsura. Siguro after 1 sec, under ng 2 seconds natin, ibabalik ko siya sa 0. Enter. Ayan. Check nga natin. Ayan. So guys, hindi lang natin sa text ginagamit yung mga effects na to. Pwede rin natin ito gamitin sa mga images. So under ng projects, so hinit ko lang yung projects. Right click. Mag-i-import lang tayo ng file. Click ko lang yung file. And then, hanapin ko lang yung images na a-applyan ko ng effects. So nandyan na yung image natin. PNG po yung gamit natin. Ida-drag down ko lang siya dito sa ating layer. Drag down. Siguro i-hide ko na lang muna yung ating text. Hide ko lang. Tapos i-resize ko yung ating picture. Click sa gitna or press sa gitna. Hold ko lang ng shift para proportion yung paglaki. So ilagpas ko lang guys, no? Ilagpas ko lang po yung box niya dito sa
edge ng ating composition. Ayan siya. Now, applyan ngayon natin siya ng action. Okay? Yung ball action, drag ko lang dun sa loob ng ating image. Yan po yan. So guys, po pwede mo pong i-adjust yung laki ng ating bola. Ayan o. Yung ball size po pwede mong i-adjust. Ayan. So subukan natin lagyan ng keyframe. Dito sa timeline, expand ko lang guys. Expand yung ating layer. Nandiyan yung effects saka yung transform. Expand ko ulit yung effects. Ayan po siya. Expand ko ulit yung CC ball action. Ito po yan. Now, dito sa 1 sec natin, mag-a-add na ako ng keyframe. Click ko lang yung stopwatch ng scatter, tapos i-adjust ko yung ating amount. Ayan po yan. Di po ba? Pwede ko naman siyang i-click and then press drag. Then, sa pinakaumpisa, which is yung 0, ayan, pinakaumpisa, ibalik ko lang siguro sa 0 yung amount. Enter ko lang. Ayan siya. Kapag prines ko yung ating spacebar, magpe-play po yung ating effects. Diba? So, siguro after sumabog, gusto natin ibalik sa dati, i-reset ko lang. Or i-click ko lang ulit yung 0. Active pa naman yung ating stopwatch. 0 ko lang ulit. Magkakaroon ulit ng additional keyframe po dyan. Ayan siya guys. Di po ba? Okay, so ganun lang din ang pag-a-apply ng effect sa picture. Balik ko lang yung ating text. Hide ko lang yung ating logo. Open ko lang yung ating text kanina. Okay, so ganun lang guys. Marami pa pong pwede tayong gamitin under ng effects and preset. Okay? So, hindi muna natin ilalahat. Binigyan ko lang kayo ng idea kung paano ginagamit itong mga effects and preset na nandito kay Adobe After Effects. So, yun lang muna guys. So, bilang suporta, subscribe na lang kayo sa channel natin para updated kayo kung sakaling mag-a-upload tayo ng iba pang mga video na related dito kay Adobe After Effects. Yun lang. Salamat!